Most requested story ito, ang kwento ni Hades and Persephone. Pero alam niyo ba na bago pangalan ng Persephone, itong si Persephone, ang nasa birth certificate talaga niya ay Cor o Cori. Sa video na ito ay aalamin natin bakit nga ba siya pinangalan ng Persephone. Okay? Itong si Persephone ay anak ni Demeter, the goddess of agriculture and harvest, at ng kanyang bunsong kapatid na si Zeus, the ruler of Mount Olympus. Itong si Persephone ay may tuturing di umano na isa sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa, pati sa Mount Olympus. Noticeable ang kanyang beauty and grace sa Mount Olympus nga at sa mga mortals na nasa kalupaan. One day, since nga ang kanilang permanent residence ay sa Mount Olympus, sinabi nitong Persephone na, Mama Goddess, bakit hindi muna tayo dumalaw ulit sa kalupaan? Kasi naturingan ka pa namang goddess of harvest and agriculture, pero hindi mo pa nakaka-face-to-face ang mga vegetables. So sabi nitong si Demeter, okay, sige, puntahan natin ang Earth, pero mag-iingat ka. Kailangan nating maging maingat kasi ayoko may mangyari sa iyong masama. Be extra vigilant. Ganun. So from Mount Olympus, bumaba sila sa kalupaan at pumunta sila sa isang garden. Sa garden na iyon, ay maraming nymphs. Iba't ibang klase ng nymphs. So, inaya nitong mga nymphs, itong si Persephone. Sabi nila, Mother Goddess Demeter, pwede bang ayain namin si Persephone na maglibot-libot sa forest, sa springs, sa rivers? Sabi nitong si Demeter, siguraduhin nyo lang na hindi nyo pababayaan yung anak ko. Mama's girl yan. Pag may nangyari sa kanya, lagot kayong lahat sa akin. Eh di ayun na nga, itong grupo ng nymphs at ni Persephone ay naglilibot-libot sa kung saan-saan. Kitang-kita yung saya ng mga nymphs pati nitong si Persephone. Pero sa kailaliman ng lupa ay may nakatanaw sa kanila, nagbabantay, nag-aabang. Ito ay ang god of the underworld na si Hades. Itong si Hades, nung makita niya si Persephone, agad-agad na tumibok ang kanyang kifipilicious. Kaya naman agad-agad siyang umakyat sa Mount Olympus at kinausap si Zeus. Sabi niya, Bunso, gusto ko na ata yung si Persephone na anak mo. Pwede ko ba siyang pakasalan? Sabi niya, shucks bro, pamangkin mo yan. Pero, sige, papayagan kita na pakasalan itong aking anak. Pero, hindi ka makakaligtas sa nanay niyan. Napakatapang ng nanay niyan. Napakabagsik, napakalupit. Alam ni Zeus at Hades na talagang hindi papayag si Demeter. Kasi si Demeter, hindi niya nakikita ang future ni Persephone kay Hades. Kaya naman agad-agad siyang nagkasa ng plano. Paano niya makukuha itong si Persephone mula sa world of the living? Nung nag-a-adventure na nga itong sina Persephone, nakita niya na attract siya sa isang magandang bulaklak. Sabi niya, aba, kakaiba ito sa lahat ng mga bulaklak. Kaya naman, nilapitan niya, inaamoy-amoy niya. Nung akmang pipitasin na niya, ay biglang nag-shake ang earth. Mula sa pagkakakrak ng lupa na iyon ay lumabas si Hades na sakay ng kanyang black chariot. Bago pa man makapag-react itong si Persephone ay agad nang grinab ni Hades itong si Persephone pababa sa kalupaan. Ganon na lang yung naging reaction ni Persephone. Nagulantang yung mga nymphs. Nawala bigla si Persephone. Ngayon, nakita na nila na paparating si Demeter. So sabi ng mga nymphs, hala, lagot tayo, andyan na ang ina niya. Of course, unang reaction ni Demeter, nasaan ang aking anak na si Persephone? Nung hindi maituro ng mga nymphs, ay nagalit itong si Demeter. Sabi niya, yun na nga lang ang gagawin ninyo? Babantayan nyo lang yung anak ko? Paano nangyari na nawala siya sa paningin ninyo? Sinong kumuha? Sabi ng mga nymphs, oh no, hindi namin talaga maalala, Your Honor. Sa sobrang galit nitong si Demeter, tinansform niya ang mga nymphs into sirens. Sabi niya, yan ang nababagay sa inyo kasi hindi kayo marunong magbantay. Ang curse ko sa inyo, kayo ay uupo dun sa mga rocky parts ng ocean. Kakanta kayo, ilulure nyo yung mga sailors at mamamatay sila. Nung nasa underworld na itong si Persephone at Hades, tinatry namang suyuin itong si Hades. Sabi niya, sige na Persephone, kumain ka na kasi mangangayayat ka. Kailangan mong kumain. Huwag kang mag-alala kasi gagawin naman kitang queen of the underworld. Sabi nitong si Persephone, aanhin ko naman yung pagiging queen of the underworld ko kung hindi ko kasama ang ina ko. Talagang nag-refuse siyang kumain. Samantala itong si Demeter, hindi siya matahimik sa world of the living. Hinahanap niya talaga ang kanyang anak. Hanggang sa lumapit siya kay Hecate, the goddess of magic, witchcraft, the night, moon, ghosts, and necromancy. So sabi niya, Hecate sister,
Baka naman nakita mo yung anak ko kasi hindi ko na siya mahanap. Hindi ko alam kung sino kumuha sa kanya. Sabi ni Hecate, narinig ko lang yung kanyang sigaw pero hindi ko talaga nakita kung sino yung kumuha sa kanya. Gusto mo ba lapitan natin si Helios? Kasi siya yung all-seeing God of the Sun. Baka nakita niya, baka during the daylight kinuha yung anak mo. Pumunta sila kay Helios. Sabi ni Helios, Demeter, alam mo, sa totoo lang nakita ko kung sino ang kumuha sa anak mo. Pero wag ka sanang magagalit kung i-reveal ko kung sino ang kakuntsaba ng kumidnap sa anak mo. So nung nalaman niya, nakakuntsaba pala itong kanyang asawa na si Zeus, nagalit siya. Doon ay nalaman din niya na si Hades na kanilang kapatid ang kumidnap kay Persephone. Nung una hindi na niya kinonfront si Zeus, pero nagpakita siya ng pagre-rebelde. Kahit saan siya pumunta, nagwi-wither yung plants, namamatay yung mga pananim, nagkandamatay ang mga hayop, pati yung mga tao, wala nang mainom, wala nang makain, wala na silang mahukay mula sa kalupaan. So nakita ni Zeus yung paghihirap ng mga tao kasi may famine, may drought. Sabi niya, naku, paano kung magkandamatay ang mga tao sa earth? Eh di wala nang sasamba sa atin, mga gods and goddesses. Tsaka nakarely pa naman tayo sa mga offerings nila. Kaya, sige, let's do something. Tinawag niya itong si Hermes. Sabi niya, Hermes baby boy, puntahan mo ang tiyuhin mong si Hades. Sabihin mo sa kanya na ganito na ang nangyayari sa kalupaan. Kailangan mo makipag-transact sa kanya na ibalik na lang niya si Persephone para manumbalik ang fertility ng nature. Ganun. Pumayag naman itong si Hermes at kaagad siyang bumaba sa underworld. Nung makita niya itong si Hades, sabi niya, Hades uncle, pwede mo raw bang ibalik itong si Persephone kasi nagkakandamatay na ang mga tao sa kalupaan, wala nang naha-harvest, patay lahat ng mga crops. Eh kung mamamatay lahat ng mga tao, sinong sasamba sa atin, di ba? Naintindihan naman ito ni Hades, kaya sabi niya, okay, ibabalik ko itong si Persephone sa nanay niya. Pero bago pabalikin ni Hades itong si Persephone sa kalupaan, ay binigyan niya muna ng pomegranate. Sabi niya, dear, ang tagal mong hindi kumain, nangangayayat ka na, baka sa layo ng paglalakbay ninyo ay magutom ka, kainin mo muna ito. At dahil nga gutom na si Persephone, sabi niya, okay, magkahalo na yung kanyang excitement na ibabalik na siya sa nanay niya, kaya agad niyang kinain yung pomegranate. Kaya naman ito si Persephone ay ibinilik na sa Mount Olympus. Nung magkita sila ng kanyang nanay, todo embrace, sige go for the push, ganyan. And then nagbanding sila ng ilang araw. Hanggang sa sinabi nitong si Persephone, Mama, natatakot na akong bumalik sa world of the dead. Nakikita ko doon ang dilim-dilim. Hindi ako sanay kasi masanay ako sa colorful na nature. Tapos sabi nitong si Demeter, hindi ka na makakabalik doon sa underworld. At biglang nagtililing ang kanyang brain. Sabi niya, teka lang, Persephone, baka naman may kinain ka bago bumalik dito. Sabi ni Persephone, may pinakain sa akin, pomegranate. Ngayon, nag-iiyak na itong si Demeter. Sabi niya, alam mo ba na kapag kumain ka ng kahit anong pagkain mula sa underworld, ay magiging parte ka na nila. Ang pomegranate na kinain mo ay simbolismo ng marriage and binding. Kaya kahit na andito ka sa Mount Olympus o kahit man magtago ka sa earth, hahanapin ka pa rin ni Hades dahil yan ang bunga ng pagkain mo ng pagkaing pang-underworld. So wala nang magawa itong si Demeter na isahan siya ni Hades. Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan since 6 na seeds ng pomegranate di umano ang kinain itong si Persephone ay 6 months din siyang pwedeng manatili sa Mount Olympus o kaya naman ay sa Earth. Kaya naman sa tuwing bumabalik itong si Persephone mula sa underworld ay nagkakaroon di umano ng spring. Sa spring na yon, masyadong happy si Mother. Kaya naman ang earth ay nagiging fertile ulit. Nagbubloom ang mga flowers, yung mga crops ay lumalaki, at nagfo-flourish di umano ang life. Kapag naman summer ay magkasama pa rin itong sina Demeter at Persephone, kaya naman nagiging most productive daw ang earth. Nahihinog na yung mga dapat mahinog, kaya nagkakaroon ng bountiful harvest. Kapag naman daw autumn, ito na yung preparation ni Persephone na bumalik sa underworld. Kaya naman daw ay nalulungkot, nagsimula ng malungkot itong si Demeter, kaya naaapektuhan ang lahat ng mga crops and everything sa earth. Sa season na ito, itong si Demeter di umano ay naghihinagpis na, kaya naman daw ang mga pananim ay nagsisimula ng malanta. At kapag naman daw winter, dito na naipakikita ni Demeter ang full grief niya. Yung sobrang paghihinagpis niya, yung sobrang lungkot niya, yung sobrang pagkamis niya sa anak niya. Kasi ito nang si Persephone ay bumalik ulit sa underworld kasama ni Hades.
So, ayun daw ang cycle ng season. Kapag naman daw bumalik ulit itong si Persephone sa kanyang nanay, yun ay spring. Ito daw yung nag-explain kung bakit may tag-sibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Depende raw sa mood nitong si Demeter. At sa pag-i-stay ng kanyang anak na si Persephone sa underworld. Ito na, ang pangalang Persephone ay nangangahulugang bringer of destruction or she who destroys. Ibig sabihin kasi may dual citizenship nga itong si Persephone. Kapag nasa earth siya, nagbibigay siya ng life. At kapag naman nasa underworld siya, ay nagbibigay siya ng kamatayan or death. And yes, bagamat naging pangit ang start ng kanilang love story, itong si Hades ay naging loyal kay Persephone. Nalagaan niya, pinakain niya, prinotektahan niya, and everything. Lahat ng klase ng pagmamahal ay pinakita niya rito kay Persephone. And, mind you, Hades is known as one of the most loyal gods in mythology. Kalaunan dahil sa pagbibigay ng effort nito si Hades, ay napalapit na rin sa kanya si Persephone, minahal na niya si Hades, at tinanggap na niya ang kanyang role as the queen of the underworld. So, meron pa ba kayong mga kwento na gusto nyong ikwento natin, i-chismith natin sa mga susunod na videos? I-drop nyo lang sa ating comment section. Okay?